Hi guys, welcome to my channel, Bogsy Studios. Jurel here. Medyo matagal tayong naging bakante about this kind of video na may feature, tapos kung okay ba yung item, tapos kung affordable ba siya. Naging busy kasi ako ng mga nakaraang linggo. Alam ko kayo rin, naging busy rin kayo, and especially na nagkaroon din ng vacation. Although ako hindi ako nakauwi ng province. But anyway, buti na lang may nagpahiram sa atin ng isang item. Alam ko galing din to sa online. Binili rin sa online. Portable siya. Portable. Tapos, unlike sa mga printer na, alam mo yon yung nilalagyan ng ink. Usually may base color. Tapos, pag naubos, re-refill. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. So, maliit lang kasi yung size niya. So, different kind of technology yung ginamit dito. So, nung una parang nagdadalawang isip ako. Kasi kung ikukumpara ko siya sa traditional printer na meron kayo, na meron yung ibang tao, parang alanganin. Kasi unang-una, generic siya, walang brand. Tapos yung quality nung, siyempre hindi nga siya katulad nung ibang ng mga normal printer. So, parang nag-aalangan ako kung ano yung itsura or quality no kaya niya i-produce. Pero nagamit ko na siya. Of course, na-anticipate ko na yung quality niya. Pero, napabilib ako dun sa functionality. Tsaka yun nga, yung portability niya. So, ito yun. Yung portable mini printer. Yan. So, yun. Generic siya. Walang brand. So, simpleng box lang. Sabihin ko na agad yung price. Nasa 500 pesos to. Kung may discount, siguro mga 400 something, mga ganun. Yung mga paper roll naman niya is nasa mga 50 pesos ata, parang ganun. Ayan. So makikita natin sa box, ang connection niya is through Bluetooth. So hindi siya katulad ng mga traditional printer na may ko-connect mo sa computer via USB-A. Ayan. Although may mga wireless printer na ngayon, no? So, yung printer na to, capable siya na mag-print ng label. Sabi, pati photo. Tapos, kung ipiprint mo rin yung website, I think black and white na website to, no? Yung pag may option sa browser kasi na it's either save as PDF or directly print mo siya, no? Parang ganun. Sabi, capable to. Although, ang na-test ko pa lang is yung label printing. So, inkless siya. Ang ginagamit niya na technology is thermal. So, this is a thermal printer. Yung battery niya is long battery life. Although wala naka-indicate kung ilan yung size ng battery. Pero nung tinesting ko siya, okay naman. Hindi siya mabilis malobat. Nakailang test din ako ng printing. Okay naman. Tapos, pag i-charge mo siya, USB Type-C. So, ginamit ko yung cable ng phone ko papunta dito sa portable printer. Nag-charge naman siya. So, I think one of advantage na meron tong printer na to, hindi ka na maghahanap ng cable. Although meron na rin to, sigurado sa loob. Okay, so na-unbox ko na to but, just for the sake of unboxing things. So, ilagay ko ulit siya sa kahon para sama-sama natin ulit na buksan. Okay? I'm not sure kung para saan yung mga number na nandito sa taas. Awit ko kung kita nyo. Ayan. I think it's about the size of the unit itself or sa tingin ko. Kasi kung inches to, 9 inches or ewan ko. Wala rin kasing label masyado, number lang ang nakalagay. Ito yung pinakamaliit. Pag binuksan natin siya, dito yung mismong unit sa plastic. Tapos, meron din siyang documentation. So, nung una, hindi ko siya binasa. Diretso open, bukas. After nun, hindi ko na alam yung gagawin ko kung paano. Kasi, syempre, wala siyang instruction sa box or brand
para mahanap ko kung anong app yung gagamitin. Yun. So, importante itong manual. So, naka-indicate na rin dito yung specification, tapos how to use. So, meron siyang step-by-step procedure on how to connect your phone to the portable printer. Tapos, kung anong app yung i-install mo para magamit mo or makapag-edit ka ng mga bagay-bagay sa loob ng printer. So, meron na rin siyang mga warning note. For example, sa charging, tapos paano maiingatan yung product na hindi agad masira. Like for example, kapag fully charged na, tanggalin mo na. Tapos on how to replace paper, meron din siya. 3-step lang, so madali lang ito maintindihan. After nung instruction, meron na siyang included na USB Type-C cable. Type-C na yan. Hindi ko lang na-test kung pwede sa iPhone to. Then, yung pinaka-product mismo. Ito siya. Cute, no? Pusa yung design. So, chinek ko sa Lazada yung, kasi hindi naman ako yung order nito eh. At, tinignan ko sa Lazada yung mga kaparehas nito. So, ang usually mga color niya lang is light blue and pink. So, white yung body, tapos yung gilid is yun yung may kulay. So, it's either light blue or pink lang siya. So, yun lang. So, I think kung mas maganda to kung black, para medyo tactical lang konti. Black yung body, tapos dark gray, or baligtad, dark gray yung body, tapos all black yung gilid. Ganda nun. So, sa body niya, meron lang, actually, napakasimple lang. Wala ka ng ibang button na mapipindot dito. Sa left side, nandito yung button to open the body. So, like for example, pag pinindot mo to, mag-open siya. Nasa loob yung paper. So, nakarolyo yan. Nasa instruction kung paano palitan. And kung ano yung wag hawakan. Of course, may mga pyesa yan na para hindi agad masira. Yan. And remember, generic product siya. So, hindi mo alam kung sinong company or shop yung pupuntahan mo for the repair. Or syempre, may warranty naman yan. Pero yun yung hassle, no? Yun lang. Maganda, huwag mo nang buksan unless magpapalit ka ng papel. So, yun lang. Right side, yung power button niya. Maliit lang. Ayan. Then, sa top, yung USB port, Type-C. Meron din siyang lagayan ng lanyard or ID links. So, pwede itong, since portable siya, pwedeng naka-ID, no? Nakasukbit sa gilid. Sa phone, pag may piprint ka, diretso na. Tapos, lalabas na dito. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yun. Yun lang. Tapos, meron lang nag-iisang screw na nag-hold, I think, para sa body niya, tsaka dito sa gilid. But, ano naman, sturdy naman yung item. Hindi naman siya yung maalog or yun lang, yung pinaka-print, yung pinaka-papel lang sa loob ang umaalog. Okay naman siya. Meron pa pala dito, natatakpan. Pero hindi mo pwedeng tanggalin because of warranty. I think, parang ganun. So, dalawa pala siya. Okay. So, pakita ko sa inyo kung paano magpiprint gamit tong portable printer. Okay, sa Google Play Store, no, tatype lang natin fan printer. So, yan. Na-install ko na kasi siya kaya mabilis na siya lumalabas. Pag tinype nyo yung fan printer, ang daming application kasi. Dun sa app, meron naman siyang QR code. Pero wala siyang specific app na nakalagay kung ano yung ida-download mo. So, ang ginawa ko na lang, tinignan ko yung item. Mukha siyang pusa.
nakita ko, mukhang pusa rin to. So, ito na lang. Ganun lang kasimple. Alam ko pwede rin to kasi fan print din siya. Pero, tapos kung makikita mo, 1 million plus yung download. So, definitely gumagana to. Pero, sa instinct ko, dahil yung icon niya is muka nung printer mismo, ito na, dinownload ko. Yan. So, open natin. Yan. So, hindi pa nakalagay, hindi pa ulit siya hindi pa siya nare-read. So, hahanapin natin ngayon. Scan natin. Yan. By the way, open nyo muna yung portable printer, tapos magbibiling siya ng blue. Meaning, scanning na yung Bluetooth niya, no? Kasi baka hinahanap nyo dito, tapos hindi pa pala naka-on. Matagal kayo mag-iintay pag ganun. Okay? So, oops. Mag-key. So, ito na siya, alam ko, MX10. So, tap natin yung connect. Then, so nakita nyo, meron na siyang configuration. So, tap natin yung complete. Connecting. Ayan. So, connected na siya. Kasi, disconnect na yung nakalagay. Start printing. Ayan. So, ngayon, ang pwede natin gawin ay, like for example, sample lang naman text. Ayan. So, dito, pwede na tayong mag-type, like for example, hello world. Ayan. By the way, yung app is free, pero meron siyang premium version. Yun nga lang, may bayad na around 400 plus para mawala yung mga ads. Ngayon, kung matotolerate mo naman yung mga ads, huwag ka na gumastos. Ayan. So, dito, mapipili mo rin yung size. So, let's say 20. Pwede mong i-preview para makita mo muna kung ano yung kalalabasan. So, ganyan siya. Ayan. So, definitely, ayan yung border ng paper. Yun yung makikita natin dito sa papel. So, lakihan pa natin ng konti. Gawin natin 35. Yan, 35. Okay. So, preview. Tapos, print now. Kung okay na yan yung kalalabasan niya. No? Pwede mo pang i-adjust yung thickness. Tapos, ewan ko kung para saan itong paper. Tapos, tap mo na yung print now. So, tingnan nyo. Please wait. Yan. Tapos na. Yun. Makikita nyo, nag-print na siya. Hello world. Ayun, may blade yan dito. Kita ba? Ayun. May sharp edges siya. So, maganda dalawang kamay. Pero since hawak ko yung camera, ay napunit na. Ayan. So, na-type na siya hello world. So, kumbaga, ikaw na yung mag-imagine or mag-decide kung anong itsura nung ipiprint mo. Basta meron kang portable printer. Ayan. So, parang siya, hindi siya ganun ka-black, no? Yung color niya. Kasi nga, thermal printing yung method niya. Ayun. So, sample lang to. Andyan pa endless possibilities pa with other combinations kung ano yung gagawin mo dito sa app. Yan. Isa pa lang yun, yung text pa lang yun. So, pwede ka mag-type, mag-print ng receipt, picture print, tapos text scan, print document, pwede ka mag-print ng QR code. For example, may wifi ka sa bahay, tapos may mga makiki-wifi sa'yo. So, pwede mo i-print yung
QR code ng wifi mo, tapos i-print mo, bigay mo sa kanila. So, yun siya. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina, yung premium. So, pag tinap mo yan, i-offer niya sa'yo na mawala yung mga annoying ads. Either 110 pesos per month or lifetime access na 449. Yun. Pero again, kung matotolerate mo naman na may ads, i-close mo lang naman, wag ka nang gumastos. Or it's up to you. Kung gusto nyo na may sense of ownership kayo dun sa app, pwede naman. Alright, so yun yung kabuuan ng functionality ng portable mini printer na to. Ang kit lang yung design, no? Pero gusto ko talaga sana kung itim sana to. Ang ganda. Yun. So, kung naisip nyo na pwedeng gamitin to sa, yun nga, kung kailangan yung gumawa ng print ng mga bagay or mamamalengke ka, i-print mo yung mga mga bibilhin mo para medyo at least kung pangit ka magsulat, at least naka may font, no? Yan. So, yun lang. Mga pwede mong i-print ng mabilisan na tapos or nasa isang lugar ka na wala kang mahanap na nag-o-offer ng printer. Yan. Pwedeng magamit itong portable mini printer. Portable na mini pa, no? So, parang exaggerated yung pagiging maliit niya. Pero okay na. So, yun. So, check nyo na lang. Lalagay ko sa baba yung link nung mahahanap ko. Kasi hindi talaga ako yung bumili na ito eh. So, hindi ko alam kung anong shop yung pinag-orderan na ito. And, given naman, alam naman natin na pagdating sa mga online shops, karamihan talaga na i-scam dahil sa mga store na hindi legit, no? Ginagaya yung mga legit na seller. So, yun, na-i-scam yung iba, karamihan. Yun, para maiwasan yun, tutulungan ko na kayo. Maghahanap ako ng nag-o-offer na link na ganito. Tapos, lalagay ko sa comment section or sa description. Then, kayo na yung bahalang kumilatis kung okay yung item. No? Kasi usually, nag-iiba-iba yan. So, yun lang. So, maraming salamat sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, baka pwede mong pipitin yung subscribe button sa mga nanonood sa YouTube. Sa nanonood naman sa Facebook, click nyo lang yung follow para ma-aware kayo dun sa mga next na i-upload natin na video. And from time to time, magpo-post naman ako ng mga pictures or ibang post para maging relevant pa rin naman yung page natin sa newsfeed nyo. So, yun lang naman. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.